Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Tignan mo nga naman ang karma kapag gumawa ka ng masama sa isang tao. Wika ni Alicia habang nakatingin sa kanyang kaklase ng kolehiyo na nahaharap sa kasong plunder. Mapait siyang napangiti sa litrato ng babae. Mayor, tumawag po kanina yung daddy mo. Hindi ka raw po niya matawagan sa phone. At saka humingi po ang kapitan ng Sitio 3 ng suwestyon kay Domingo. Pagpukaw ng atensyon ni Alicia ng kanyang sekretarya. Thank you. Paki-coordinate na rin ng barangay captain sa Sitio 3. Pakisabing ihatid na lang sa presinto si Dimago. Utos ni Alicia. Pagkalabas sa sekretarya niya ay agad na siyang tumawag sa kanyang ama na isa namang abogado. Hello Dad, sorry ngayon lang po ako nakatawag. Busy lang po talaga dito sa munisipyo. Ayos lang sweetie. Kinukulit din kasi ako ng mami mo na tawagan ka. Panay kasi ang pag-alala nito mula nang marinig ang balita tungkol sa kaso. Sabi rin ng mami mo na sana dito ka na sa bahay at huwag ka dyan sa kondo mo matulog. Balot ang pag-alala ang tinig ng kanyang ama. Napangiti na lang si Alicia dahil dito. Daddy, pakisabi kay mami na ayos lang ako. At saka isa pa, nahuli naman na si Dimago kaya wala kayong dapat ay pag-alala. Anak, mag-iingat ka pa rin. Hindi basta-bastang nakadawit sa pangalan ni Imelda Dimago. Mag-abiso ka lang kung may hindi tamang nangyayari, okay? Hindi mo kailangang harapin ang problema ng ikaw lang mag-isa. Nandito kami ng kuya mo. At saka umuwi ka na rin. Abay anong oras na tandyan ka pa sa munisipyo? Pagpapaalala ng ama ni Alicia. Yes, Dad. Love you. Mag-ingat din po kayo Sagot naman ni Alicia at binaba ng tawag. Paglabas ng kanyang opisina, napansin niyang may kahon sa koridor kaya nilapitan niya ito para itabi sana. Ngunit pagbuhat niya sa kahon ay bigla na lang nagpataka ng mga dugo. Mabilis na ibinaba ni Alicia ang kahon at nagpatawag ng security. Agad naman itong rumesponde sa kanya. What the bloody hell? Mahinang usal ng dalaga nang mabuksan ng kahon na may patay na pusa. Ganun na lang ang gulat ni Alicia nang magring ang cellphone niya. Hello, Lani? Mayor, nakatakas daw po si Dimago bago dalhin sa selda. Nag-iwan po siya ng note na papahirapan ka raw niya. Natatakot na tura nito. Paano nangyari yon? Papunta na ako dyan. Pagkasabi noon ay agad na tumawag si Alicia ng pulis para i-report ang nangyari sa kanya. Hindi gaya ng ibang politiko. Hindi nabilang si Alicia sa mga kurap at gahaman. Nakapagtapos siya ng kursong legal management at nagumpisang maglingkod sa bayan. Sa 2 taon niyang serbisyo sa pagiging mayora, ngayon pa lamang siya nakatanggap ng death threat. Friend, baka obsessed yung si Imelda Diyos ko naman baka ikapahamak mo yan sis. Casual na saad ni Sarah, ang matalik na kaibigan ng dalaga. Napabuntong hininga si Alicia dahil miski siya ay sang-ayon sa sinabi nito. Imagine, 6 years ago para siyang engot na panayang agaw sa akin ng mga bagay na hindi naman niya pinaghirapan. Kaya nga pati boyfriend mo inagaw niya Pero teka nga, wala na rin akong balita doon sa lalaking yun. Baka mamaya kasangkot siya sa death threat na ginagawa ni Imelda sa'yo. Dagdag pa ni Sarah. Di kulong sila pareho. Wala naman akong pakialam sa kanila Kahit magsama sila hanggang impyerno. Ngiwis sagot ang dalaga ngunit sa kanyang loob ay may kung anong napapadasal na sanay hindi kasama ni Imelda ang kanyang dating nobyo. Sis, wag mo sabihing may feelings ka pa rin doon sa ex mo Sabi ni Sarah at napairap naman sa ere si Alicia. Ang feelings na natitira para sa kanya ay galit, yun lang. At saka paano ba napasok ang ex ko sa usapan? Masungit na sagot ng Mayora. Sungit mo naman? Tara na nga kay Daddy, kanina pa siguro naghihintay yun. Natatawantura na lang ni Sarah. Dumiretso sila sa kampo kung saan nagtatrabaho ang ninong ni Alicia. Pagkapasok pa lang ng krame, ay panay asikaso na sa kanila ang mga sundalo at inihatid sa general.
Matapos makipagbeso ni Sarah sa ama ay nagmano naman si Alicia. Kumusta ka naman, Iha? Sino ng nobyo mo ngayon? Mapagbirong tanong ng ninong ni Alicia. Wala yung boyfriend, Dad. Pihikan yan sa lalaki. At saka parang hindi pa nakaka-move on sa ex niyan. Natatawan sagot naman ni Sarah na pinukol ni Alicia na masamang tingin. Kanino ba nagmana tong anak mo, Ninong? Usasera masyado. Ibinalik ni Alicia ang tingin sa general at bahagyang umiti. Ayoko pa po ng nobyo sa ngayon. Ang dami ko pa pong iniisip at kailangan gawin. Feeling mo naman dyan. 12 ba anak mo, sis? Kahit kalabaw ka ha? May negosyo ka na nga pumasok ka pa sa politika. Yan tuloy for the death threat ang hunting sa'yo. Tugon naman ni Sarah. Alam mo, kaya ako lang kaibigan mo kasi ganyan yung ugali mo. Nakangising wika ni Alicia. Talaga, kaya nga ikaw yung kaibigan ko kasi magkaugali tayo. Nakasimangot namang sagot ni Sarah. Natawa naman ang general dahil sa nakikita niya sa dalawa. Kaya bago pa ito magsabong ay inawat na niya. Tama na yan kayong dalawa. By the way, tumawag sa akin ng daddy mo kagabi. Siguro naman nasabihan ka na niya tungkol sa pinunta mo rito, Iha. Formal na tanong ng general. Yes, Ninong. Ayoko sana kaso ayoko rin namang laging may pangamba si mami at daddy. Don't worry, Iha. I assure you na kilala ko magiging bodyguard mo. Kahit hanggang sa maresolba lang ang problema mo kay Imelda Dimago. Kasama mo siya sa tuwing alis ka. Kaya kung maaari, bigyan mo siya ng schedule mo para alam niya kung saan ka pupunta. Wika pa ng general. No problem, Ninong. Sino po ba yung ma-assign sa akin? At saka kailan po siya mag-umpisa? Nahinto sa sasabihin ng general nang makarinig sila ng katok mula sa pintuan. Sabay-sabay silang napatingin sa bagong pasok. Sumaludo pa ito sa ninong ni Alicia bago lumapit sa kanila. Alicia, this is Captain Luther Rayolondo. Captain, this is my goddaughter, Mayor Alicia Tenso. Siya babantayan mo. Pagpapakilala ng general sa dalawa. Nakasot ito ng Type A uniform at kitang-kita ni Alicia kung gaano ka-firm ang mga muscles nito sa katawan. May maliit na hiwa ito sa bandang kilay at hindi nakabawas sa gwapong itsura ng binata. Bigla na lang nabuhay ang galit, inis at lungkot sa kalooban ng dalaga. 6 years kong hindi nakita ang lalaking to. Sa loob ng ilang taong namuhay ako sa pait at lungkot dahil sa taong to. Tapos ngayon, makikita ko siya at makakasama sa araw-araw. No bloody way. Turan niya sa isipan at humarap sa kanya Nino. Wala na po bang iba Nino? Yung tapat pusan at hindi basta mang iiwan sa ere. Kilalang kilala ko si Captain Riolondo, Iha. Tapat at maasahan yan. Nakangiting saad pa ng general. Magkakilala na ba kayo before? Hindi po. Mabilis na sagot ng dalaga at doon lamang siya tinignan ng kapitan. Ninong, kahit captain na lang po sana. Alam ko maraming trabahong gaya niyang kapitan. Ayoko naman pong mahirapan kayo dahil lang kailangang may magbantay sa akin. Sabi niyo nga po, maasahan niyo siya. Okay na po ako sa captain. Question pa ng dalaga. Ang request ng daddy mo, ang request kasi ng daddy mo ay yung mapagkakatiwalaan ko at pinakamahusay sa serbisyo. Iha, sana'y maunawaan mong kaligtasan mong mas iniisip ko ngayon. Kapag nahuli na si Dimago, tsaka lang makakabalik si Captain Riolondo. Huwag kang mag-alala, Iha. Mabait na bata yan. At tsaka walang nobya kaya paniguradong ikaw lang iisipin niya sa oras ng trabaho. Marahang paliwanag ng kanyang ninong. Pigil na tawa naman si Sarah sa sinabi ng ama nito, habang pilit namang inaalis ni Alicia ang frustration sa kanyang sarili. No dare way. Kung sasabihin ko naman kay Ninong na ex ko yung pinagkakatiwalaan niya, ay baka lalo pang ipilit niya to sa akin. Kung panay naman ang tanggi ko, baka sabihin naman ni Luther na may gusto pa ako sa kanya. Nakakainis naman. Napipikon saad niya sa sarili at hindi napigilang mapahawak sa kanya noo. Walang nagawa si Alicia kundi tanggapin si Luther bilang bodyguard niya, kaya sinama na niya ito papunta sa trabaho. Good luck sa'yo, sis. Mas yamin na si Luther compare nun. Huwag ka masyadong pikon, baka isipin niyang hindi ka pa nakamove on. Pangasar na bulong ni Sarah bago nagpaalam. Tigilan mo nga ako, Sarah. Baka ako na yung babaril sa'yo.
Bulong din ni Alicia. Pagkaalis si Sarah ay sina Alicia at Luther na lamang ang naiwan sa opisina. Sinubukang magtrabaho ni Alicia ngunit hindi siya mapakali dahil nakatingin sa kanyang binata. Pwede bang sa labas ka na lang? Yes, see, wala namang papasok dito sa loob kong makita ka sa labas. Tura ni Alicia. Hindi pwede. Maikling sagot ang binata. At bakit hindi pwede? Hindi naman tayo sigurado kung sa pintuan ng dada ng killer. Mainam na nandito ako sa loob ng opisina. Iyon ang pinakamahabang sagot ng binata. Napabuntong hininga na lang si Alicia dahil dito. Pwede kayang wag mo kong tignan at saka maupo ka. Hindi naman ako tatakas, Sir Watt. Makakasama naman kita hanggang matapos ang office hours. Wika ng dalaga at bumalik na sa pagsusulat. Anong masama sa pagtingin ko sa'yo? Napahinto si Alicia sa kanyang ginagawa at tinitigan sa mata si Luther. Wisit na mata yan. Diyan ako nahulog noon eh. Anong masama sa pagtingin niya? Marami, kasi mas napipikon ako. Usal ng dalaga sa sarili. Walang masama pero yung paraan mo ng pagtingin sa akin, parang OA na eh. OA? Ginagawa ko lang trabaho ko, Mayor. Wala akong intensyon na kahit na ano. Hindi na lang pinansin ni Alicia ang sagot ng binata. Bumalik na lang siya sa ginagawa at hinayaang titigan siya ni Luther. Ang bawat pagsulat at paghikap ni Alicia ay kitang-kita ng binata. Hindi nagbago ang ganda at kilos niya. The moment na pinatawag ako ni General para sa task na ito, ay agad kong tinanggihan. Pero dahil si Alicia babantayan, pumayag ako. Handa akong saluhin ng balang tatama sa kanya. Wika ni Luther sa kanyang sarili. Nang magtanghalian na, ay pinatawag niya si Lani para sabihin huwag munang magpapasok sa opisina. Isinubsob na lang ni Alicia ang kanyang sarili sa lamesa, pero bigla siyang nag-angat ang tingin nang marinig na magsalita ang bantay niya. Hindi ka pa ba kakain? Tanong ni Luther. Ang trabaho mo'y bantayan ako at hindi questionin ang ginagawa ko. Mataray na sagot ng dalaga. Hindi na nagsalita ang binata at hinayaang makatulog si Alicia. Kalahating oras bago tumunog ang alarm ni Alicia. Pagkagising niya ay may pagkain na sa tabi niya. Nangunutan noon ng dalaga at tinignan si Luther. Sino naglagay ng pagkain dito? Tanong niya sa binata. Seryoso namang napatitig si Luther sa kanya. Ang trabaho ko ay bantayan ka at hindi sagutin ang lahat ng tanong mo. Nagngalit naman ang ngipin ni Alicia sa sinagot ng binata. Gusto niyang ibato ang monitor sa pagbumukha nito pero nanahimik na lang siya tinawagan si Lani. Hello? Sino naglagay ng pagkain sa table ko? Ako po, Mayor. Inutos po ng poging kapitan. Parang kinikilig pa si Lani sa kabilang linya. Asiwa namang pinatay ni Alicia ang tawag. Susubukan niya sanang magpa-deliver ng pagkain at ipamigay ang nasa harapan niya ngayon. Masasayang ang grasya kung hindi mo kakainin. Di kainin mo. Tapos na akong kumain. Salamat sa concern. Napauwang ang bibig ni Alicia sa sinagot ng kanyang bantay. Kanina pa ako napipikon sa'yo. Pwede bang lumabas ka muna? Formal na turan niya. Trabaho kong bantayan ka. Pwes, tanggal ka na sa trabaho. Magkali naman tayong dalawa ha. Tatay mong tumawag sa kampo para hingin ng tulong ng ninong mo. Gayong ako yung na-assign, huwag ka naman sana magpabigat at maging bratinela dahil sa pride mo. Gawin mo tungkulin mo at gagawin kong trabaho ko. Bakit kasi hindi mo nalang tinanggihan nung inassign ka sa akin? Hindi ba't mas mataas naman yung ranggo mo? Di sana, tinanggihan mo para hindi ka na nakikipagtiyagaan sa akin. Napipikon at nauutal na sagot ng dalaga. Di ko kasi ginagamit ang posisyon sa pagpili ng trabaho. Sana naiintindihan mo, Mayor Atenso. Pinalasaad ng binata. Walang naisagot si Alicia kundi mariing pikit at napahilot pa ng sentido. Ipinagdasal na lang niyang bumilis ang oras at makauwi na sa bahay. Sa oras nga ni ihatid ni Luther ang dalaga ay natapos ng kanyang serbisyo. Hintayin kita sa tapat ng... Naputo ng sasabihin ng binata dahil sinarahan siya ni Alicia ng pintuan. Wow, thank you Sarkastikong wika ng binata. Sa kabilang pintuan naman ay napahawak si Alicia sa kanyang sentido. Hindi niya gustong makita ang dating nobyo
kaya't dapat mahuli na si Imelda. Akala niya siguro mapapatawad ko siya dahil lang sa binabantayan niya ako. Kahit pasaluhin niya bala para sa akin, hindi magbabagong pagtingin ko sa kanya. Manloloko siya. Inis na tura ng dalaga. Kinabukasan, paglabas ni Alicia ay may kahon na kagaya nung huling padala sa kanya. Lakas loob na binuksan ni Alicia ang kahon, pero maduwal-duwal siya nang makitang putol-putol na katawan ng hayop. Nangingilid ang kanyang luha at mabilis na tumakbo papunta sa elevator. Napatakbo naman si Luther sa direksyon ni Alicia nang makitang takot na takot itong tumatakbo. May kahon, Luther. May kahon ng patay na hayop. Umiiyak na sumbong ng dalaga at kusang napayakap sa binata. Nandito ako, Alicia. Tahan na. Tugon ng binata at sinakay si Alicia sa kotse. Aakyat sana ang binata papunta sa condo unit ito nang hawakan nito ang damit niya. Dito ka lang. Huwag ka na pumunta doon. Humihikbing pakiusapan nito. Huwag mo kong iwan, please. Walang nagawa ang binata kundi umupo sa driver's seat at tumawag ng backup para i-check ang kahong sinasabi ni Alicia. Pupunta na ba tayo sa munisipyo? O gusto mong ihatid kita sa bahay niyo? Sa munisipyo na lang. Sagot ng dalaga at pilit na pinapakalman sarili. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kamay dahil sa takot. Hinawakan naman ni Luther ang kamay ni Alicia, kaya't napatingin ito sa kanya. Isipin mo tong ginagawa ko to para kumalma ka alang-alang sa trabaho ko. Wika nito habang nakatingin sa daan. Napatango lang si Alicia. Kanina, nung nakita ko yung kahon, sobra akong natakot. Naisip ko na baka nasa paligid lang yung killer tapos gawin niya sa akin kung ano yung ginagawa niya sa hayop. Mahinang hikbi ang lumabas pa sa dalaga. Walang nagawa si Luther kundi ang huminga ng malalim. Maging siya kasi natatakot sa kaligtasan ni Alicia, kaya naman nakaisip siya ng isang solusyon. Kakausapin ko yung general na kung maaari, mag-duty ako sa'yo 24 oras. Ha? Saan ka naman matutulog? Tanong ng dalaga. Hindi mo na kailangang problemahin yon. Ang isipin mo na lang ay para sa kapakanan mo lahat. Sagot ng binata. Napatingin si Alicia sa kamay ng binata na nakasayad sa kanyang hita. Tumingin siya sa labas ng bintana bago nagsalita. Pwede mo nang alisin yung kamay mo. Ayos naman ako kahit na papano. Napaangat naman ang isang sulok ng labi ni Luther, ngunit hindi ito nakita ni Alicia dahil iniiwas itong atensyon sa binata. Nang makarating sila sa opisina, ay agad na tinawagan ni Luther ang ninong ng dalaga. Kinuha nito ang suwestyon niya at sinabihang subukang makiusap kay Alicia na kung maaari ay sa bahay nito siya makikitira. Sis, mukhang pabor na pabor lahat kay ex ng sitwasyon na. Imagine sa isang bubong kay titira. Taray, may instant tagabantay ka na. May libreng papa ka pa. Kinikilig na tura ni Sarah. Kahit na alam ni Alicia na pinapakalma lang siya ng kaibigan, ay hindi niya maiwasang mapikon dito. Kanino ka ba talaga kampe? Alam mo yung ginawa nila sa akin noon ni Imelda, di ba? Tapos ngayon si Imelda na dapat nakakulong ay malayang-malaya na ginugulo ang buhay ko. Hindi mo ba naisip na baka magkakampi si Imelda at Luther? Sa'yo ko kampi, sis. Pero kung wala kang tiwala kay Luther, sana magtiwala ka sa daddy mo. Sa daddy ko. Hindi ka naman ipapahamak ng tatay ko, no? At saka cherish the moment na lang habang single ka pa. Kailan ka pa ba lalandi? Kapag kulubot na yan singit mo. Haler, sayang naman yung beauty mo. Mahabang litanya ni Sarah. Wala ka bang pasyente sa klinik? Araw-araw ka na yatang nandito, ah. Pagbabago na lang ni Alicia ng usapan. Lumayas ka na't may gagawin pa ako. Concern ako sa'yo kaya nandito ako tapos pinapalis mo na naman ako. Gusto mo lang yatang masolos si Papa Luther eh. Aminin. Tukso ni Sarah na umani ng nakamamatay na irap ni Alicia. Paano ba yan? Nandito na si Mr. Dreamboy. Uuwi na ako kasi maghahanap din ako ng boylet. Paalam ni Sarah at kumindat pa sa kaibigan. Tatanda akong maaga sa babaeng to eh. Tura ni Alicia sa kanyang sarili at inihanda ang lahat ng kanyang pangangailangan para sa Oplan Tuli na pupuntahan. Captain Riolondo, sa team ko muna ako sasakay.
Magkikita naman tayo sa mismo location eh. Hindi pwede, sa akin ka lang sasakay. Diretsyong sagot ng binata. Napaubo naman si Alicia sa narinig. Bakit ang dumi ng utak ko yata? Kape lang naman ang nainom ko ah. Pakiramdam ko tuloy, double meaning yung sinabi niya. Kulang na yata ako sa kumpisal. Ipinilig na lang ni Alicia ang kanyang ulo at bumaling ng tingin sa binata. Ngayon lang naman para kasama ko yung buong team ko. At saka pwede namang convoy eh. Tumayo si Luther at nilapitan si Alicia. Sunod-sunod naman ang paglunok ng dalaga. Parang biglang nahigit ang kanyang paghinga dahil sa pagtitig sa kanya ni Luther. Kapag sinabi kong sa akin ka sasakay, sa akin lang, maliwanag. Barito ng tanong ng binata. Okay, sagot ni Alicia at ibinalik ang tingin sa computer. Bumalik naman si Luther sa kanyang upuan at pinagmasdan ng namumulang mukha ng dalaga. Matapos namang iprint ni Alicia ang lahat ng kanyang kailangan, ay pumunta na sila sa lokasyon kung saan gaganapin ang proyekto. Doc, salamat po't pinaunlakan niyo po kami. Nakangiting wika ng dalaga at nakipagkamay pa sa doktor. Wala pong problema, Mayor. Sa totoo po ay masaya kaming makatulong sa mga kababayan natin. Halika, ipapakita ko sa iyo yung ibang kabataang nasa process na. Tugon naman ng doktor at dinala si Alicia sa mga operating room. Papasok na sana si Alicia nang hilahin ni Luther ang braso ng dalaga. Sandali lang po, Doc. Hinarap ng dalaga si Luther. Bakit? May kailangan ka? Tanong agad ni Alicia. Tumikim muna si Luther at sinilip ang pasyenteng binatilyo sa loob. Kailangan mo ba talagang puntahan yung mga pasyente? Sisilip lang naman ako. Wala namang masama doon dahil kabilang sila sa proyektong ito. Kasi Kasi? mas mahihiya lang sila kung makikita ka pa. Iisipin mo naman ang kapakanan nila sana. Napatanga si Alicia sa sagot ng binata. It doesn't make sense. Kaya nga ako nandito para makita yung buong proseso. Kabilang yan sa ire-report ko. Mayor, tinutuli yung mga yan. Anong ire-report mo? Pwede mo naman tanungin ng doktor sa proseso. Hindi mo na kailang puntahan pa yung pasyente. At saka pwede mo rin naman kausapin yung tapos ng matuli. Marahang paliwanag ni Luther. Bakit mo pinapakailaman na naman ang trabaho ko? Mahinang tanong ni Alicia. Inilapit ni Luther ang kanyang bibig sa tenga ng dalaga. Hindi naman sa ganun. Pero makikita mo yung alaga nila. Isipin mo, lalaki sila, Alicia. Ang layo na ng gap ko sa kanila. Ilang taon lang yung mga yan, 12 anyos. Walang mali siyang ganito sa trabaho ko, Captain Rayolondo. Balik bulong ng dalaga. Ngunit hindi niya inaasahan ang kasunod na sasabihin ng binata. Sa mga ganyang bagay, walang bata-bata sa akin. Ayokong makakakita ka ng alaga ng iba. Akin lang ang para sa'yo. Inis sa bulong ni Luther. What? Malakas sa sigaw ni Alicia, kaya lahat ng doktor ay napatingin sa kanya. Agad namang kinumpos ni Alicia ang sarili at lumabas ng OR. Halika nga rito. Anong pinagsasasabi mo dyan? Iritabling tura ng dalaga. Pigil ngiti naman si Luther dahil dito. Iniwasan ni Alicia si Luther sa buong araw nila sa proyekto. Lalo lang pumintig ang ulo ni Alicia nang maalalang makakasama niyang binata maging sa off hours ng opisina. Nang matapos ang trabaho ni Mayora sa proyekto, tahimik na lang siya sa buong biyahe pa uwi. Sigurado ka bang ayaw mo sa kabilang unit? Available pa naman yun for rent. At saka 3 kayong magkakasama doon. 2 babae yatang kasama mo. Dito ko ba ilalagay ang bag ko? Pagbabaliwala ni Luther sa sinabi ng dalaga. Tinatanong kita, gusto mo ba doon? Mas okay doon kasi 2 babae yung kasama mo. Kesa dito na magtsatsaga ka sa sofa, may kama doon. Ayoko. Ako na nga yung magbabayad ng renta kung gusto mo eh. Maingat na hinawakan ni Luther ang palapulsuhan ni Alicia at kinabig ito papalapit sa kanya. Kaya kong bumili ng kahit 10 condo unit kung gugustuhin ko. Pero nandito ang trabaho ko at Alicia Atenso ang pangalan ng babaeng gusto kong trabahuhin. Nagkakaintindihan ba tayo, Mayor? Binitiwan ni Luther ang kamay ng dalaga kahit hindi pa ito nakakasagot sa kanya. Pumasok na lang si Alicia sa silid niya, sinampal-sampal ang pisngi. Ay, umayos ka, Self. Hindi ka pwedeng kiligin dahil niloko ka ng lalaking yun. Hindi pwedeng marupok. Kastigo niya sa kanyang sarili.
Lumipas ang araw na hindi pa rin nahahanap si Imelda at ang tao sa likod ng threat sa buhay ni Alicia. Halos masanayan naman ni Luther na palagi niyang nakakasamang Mayora. Kahit pa naipasok ng binata sa kanyang isipan na dapat ay compose lang siya palagi sa tabi nito, hindi niya maiwasang mawalang pagiging professional kapag sila nala. Himala at maaga nakatulog ang isang to. Wika ng dalaga sa isipan. Lumabas kasi siya para uminom ng gatas, kaya nakita niya si Luther na nakahiga sa sofa. Nilapitan niyang binata. Sinundot ni Alicia ang ilong ni Luther para malaman kung tulog na ba talaga ang binata. Ay, bakit ba nagkita pa ulit tayo? Sana hindi na lang nagtagpo yung landas natin. Sana naging magkaibigan na lang tayo nun. Kaso wala na eh. Nangyari na lahat eh. Sabi ni Alicia sa natutulog na mukha ni Luther. Lubusin mo na yung pagtingin sa akin. Nakapikit pa si Luther habang nagsasalita. Kaya akala ni Alicia ay nananaginip ito at inilapit niyang tenga para mas marinig niya ang sinasabi ni Luther. Kaya gano'n na lang ang gulat ng dalaga nang tumagilid si Luther at niyakap siya. What the? Akala ko ba na moko na ito eh, unan ako? For pet's sake, sa ganda kong to, mukha pa pala akong unan. Mahinang bulong ni Alicia at inalis ang matigas sa braso ng binata. Imbis na makawala ay mas lalo lang humigpit ang yakap ni Luther sa dalaga. Kaya naman hinampas siya nito. Aray naman! Angal ni Luther. Anong aray? Kulang pa yan sa'yo, tiyansing ka. Inis na pinalo pa ni Alicia si Luther gamit ang una. Pinagsasasabi mo dyan. Nananahimik akong nakahiga dito eh. Anong tiyansing? Tanong ng binata. Niyakap mo ko, gising ka. Paano kita yayakapin kung nakadistansya ka, Ber? At sino ba lumapit? Bali ko ba kung tao ka unan ko? Ayan, dyan ka magaling eh. Kapag may lumapit sa'yo, sunggab agad. Ang lalim naman ng hugot mo. Ikaw yata yung chancing eh. Tapos tignan mo yung suit mo. Alam mo may lalaki sa bahay mo tapos kung makapag-shorts ka at spaghetti na sando, akala mo ikaw lang yung tao. Napakurba ang kilay ni Alicia sa kanya narinig. Hindi ka bisita rito. Actually, hindi ka nga welcome sa bahay ko eh. Trabaho mong bantayan ako, di ba? Nakakasakit ka na ng damdamin ah. Tama na yan. Dapat lang na masaktan ka. Kulang pa yan sa sakit na ginawa mo sa akin noon. Pigiluhang umalis si Alicia sa harapan ng binata. Wala naman nagawa si Luther kundi tignan lang si Alicia na pumasok ng silid dito. Paano ba naman kami magkakaintindihan? Kasi tuwing mag-uusap kami, wala siyang ginawa kundi mampulyo at talikuran ako. Nag-iisang babaeng gusto ko ang lakas pa ng amats. Kapag hindi ako nakapagpigil, baka makalimutan ko na sa duty ako at mahalikan ko na lang siya. Wika ng binata at pilit na bumalik sa pagkakatulog. Nagising si Alicia na wala na sa silid si Luther at ibang sundalong nakaupo sa sofa. Good morning, Mayor. Bati nito sa kanya at mukhang nakalata na may hinahanap siya. Si Captain po ba? May inaayos lang po sa labas. Ibinili niya po sa akin na sabihin ko po sa inyo na maligo na raw po kayo at dalian niyo. Teka nga, bakit hindi ka nakaharap sa akin? Takhang tanong ni Alicia. Sabi po kasi ni Cap, kapag daw tumingin ako sa inyo na hindi maayos ang pananamit niyo, tatanggalan niya raw po ako ng mata. Mahal ko po ang mata ko, Mayor. Kaya kung maaari lang ay magbihis po kayo ng matino. Magalang na sagot ito. Sa kabilang banda, sinusundan ni Luther ang lalaking may dalang kahon. Pero bago niya pa ito natamaan, ay nasaksak na siya nito sa kanyang tagiliran. Tarantado ka! Sinaksak mo pa ako! Mamaya makita ni Alicia to di nagalit pa yun sa akin. Inis na sa ni Luther at pinusasa ng suspect. Wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Marami kaming nautusan kapalit ng pera. Kaya sisiguraduhin naming mamamatay si Mayor Alicia. Banta ng lalaki. Walang nagtatanong. Pilosopong sagot naman ng binata at dumiretso na sa presinto para makilatis ng lalaki. Sir, this is a big help para masolba ang kaso. Sambit ng hepe ng pulisya. Napatango naman si Luther at bahagyang nangiwid dahil sa kanyang sugat. Aray, may first aid kit po ba kayo? Baka pwedeng mahiram. Captain, baka dapat sigurong sa ospital mo na ipatahiyan. Mukhang malala na eh. Suwestyon ng hepe. Kaya ko to, peram naman po kahit gasa. Nakangiting sagot ni Luther. Matapos niyang gamutin ang sariling sugat
ay nagpalit siya ng itim na t-shirt bago bumiyahe papunta sa munisipyo. Pagpasok niya sa opisina ay nandoon ang bantay ng inatasan niya para kay Alicia. Thank you, Sergeant. Makakabalik ka na. Formal na tura ni Luther. Kap, mukhang namiss ka ni Mayor. Kanina pa wala sa mood yan eh. Bulong ng sarhento bago lumabas ng opisina. Good morning, ma'am. Pasensya na kung umalis ako ah. May kailangan kasi akong ayusin eh. Tsaka nga pala, baka pwede tayong duman mamaya sa ospital para sana. Hindi kita tinatanong. Pwede ba huwag ka magsasalita kung hindi kita tatanungin? Malinaw ba, Captain Riolondo? Ang sungit mo naman. Ano? Yes, Mayor. Malinaw pa sa malinaw. Umabot ang gabihan na hindi nakakain si Luther. Kaya halos mamutla na siya dahil sa gutom at sugat niya. Hindi naman niya maiwanan ng dalaga dahil baka mapano ito. Tangyang pag-ibig to. Ikamamatay ko na yata ang pagmamahal dito kay Tigasing Alicia. Napailing na lang siya sa sarili. Idaan mo sa bilihan ng gamot, may kailangan ako. Utos ng dalaga. Ngunit nagtataka ito ng mag-ibang ruta ni Luther. Panay din ang tingin nito sa side mirror at rear mirror. May problema ba? Kinakabahang tanong ni Alicia. Sinusundan tayo. Kaya bumaba ka dyan sa upuan mo at kumalma ka lang. Maliwanag. Sagot ng binata. Binuksan ni Luther ang cellphone at nag-voicemail sa ninong ni Alicia. Sir, this is Captain Riolondo. Nasa sitio pa kami at sinusundan kami ngayon ng 3 puting sasakyan. I have a guess na wardang cellphone ng client sa killer. Ang plano ko'y itapon ng cellphone niya at dederecho kami sa probinsya. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Over. Bigla na lang nakarinig si Alicia ng sunod-sunod na putok ng baril, kaya lalo siyang siniksikan sarili sa ibaba. Mas natakot siya nang bumuntot ng baril si Luther at gumanti ng putok. Mas naging mabilis ang pangyayari at sumunod na lang ang dalaga sa kung saan siya dalhin ni Luther. Namumutla ka, may sakit ka ba? Tanong ni Alicia nang maupo sila sa loob ng bus. Sumagot ka nga, kinakausap kita eh. Manahimik ka muna at napapagod ako. Masungit na sagot naman ng binata. Makinig ka mabuti ah. Kapag baba natin sa bus, sumakay tayo ng tricycle at dalhin mo ko sa ospital, malinaw. Huwag kang aalis sa tabi ko hanggang sa magising ako. Paliwanag ni Luther at walang sabi-sabing hinagka ng labi ng dalaga. Huwag kang maiinis o magagalit kahit ngayon lang. Kailangan ko ng lakas. Balinaw ba, Mayora? She's too stunned to speak. Hindi niya inaasahan ang lahat ang nangyari. Tinignan niya si Luther pero mukhang nakatulog na agad ito. Kanina lang para kaming action stars na nakikipaghabulan sa bala. Tapos ngayon nasa bus para naman nakarinig ako ng last will and testament. Ngayon bigla na lang akong hinalikan sa labi ng bantay ko. Konkluda niya sa isipan at napahawak pa sa kanyang labi. Ay, mababaliw na yata ako. Mahinang usal niya. Hindi na alam ni Luther kung ilang oras siyang tulog. Nagising na lang siya na nasa loob ng isang puting silid. Agad na hinanap ng mata niya si Alicia pero wala sa paligid ang dalaga. Napamura na lang siya sa isipan at sinubukang bumangon. Bakit ka tatayo? Mamaya bumuka yung sugat mo. Napalingon naman si Luther sa pinto ng banyo at nakita si Alicia. Nakahinga naman ng maluwag ang binata nang makitang nasa maayos ang estado ng dalaga. Sandali, tatawagin ko ang doktor. Huwag na. Bayaran mo ng bills at alis na tayo. May pinatago kang pera sa akin? Napangisi na lang si Luther dahil hindi man lamang nagbagong ugali ni Alicia sa kanya. Inabot niya ang wallet na naglalaman ng pera. Magbayad ka na doon. Ibili mo ako ng pagkain pagkatapos. Huwag kang umangal ka, kagising ko lang. Hindi nagsalita si Alicia at nilapitan lang si Luther. Buong akala ng binata na sasampalin siya nito, pero parang tinignan lang nito kung may sugat bang mukha niya. Anong ginagawa mo? Tanong ng binata. Tinitignan ko kung may lagnat ka. Concerned ka? Dapat pala nagpasaksak pa ako sa braso. Baka alagaan mo na ako kapag marami ng tamang katawan ko. Biro pa ng binata pero tinarayan lang siya ni Alicia. Alis na ako. Paalam ng dalaga. Napalawak ang ngiti sa labi ng binata. At least, concerned siya sa akin kahit papaano. Nakalabas si Luther ng ospital matapos siyang mawala ng malay ng halos 2 araw. Paglabas ng ospital ay tumungo sila sa lupa na pagmamay-ari ng matalik na kaibigan ng binata. Sa tingin mo hanggang kailan tayo rito?
Tanong ni Alicia habang pinapanood si Luther na nagluluto. Isang buwan? Hindi ko na rin sigurado. Pinakamabilis ang isang buwan. Sagot naman ni Luther at naghain ng pagkain. Luther, nakita ko yung laman ng wallet mo. Hindi yan aabot ng isang buwan. Paano tayo makakabalik kung wala na tayong pamasahe? Pamasayang iniisip mo agad. Advance ng utak mo ah. Ako nga nasa ulamin pa lang natin bukas ang nasa isip ko. Ha? Paano na yan? Wala tayong kakainin yan. Kahit ipirin natin tong inihain mo, hindi pa rin aabot. Kaya bukas maghahanap ako ng trabaho. Ikaw naman matuto kang magluto para may kainin tayo. Ayoko nga. Sa bahay ng mami ko, prinsesa ako. Tapos dito, tagaluto mo lang ako? No bloody way. Unang-una, wala ka sa bahay ng mami mo para magmaktol ka ng ganyan. Pangalawa, kung gusto mong mamatay sa gutom ay bahala ka. Alam naman siguro ng tatay mo kung gaano ka kaarte. What? Hindi ako maarte ha? Yes, you are. May isa ka pa palang choice. Kung gusto mo, ikaw yung magtrabaho at ako sa gawaing bahay. Mamili ka ng desisyon, mahal na prinsesa. Sarkastikong tura ni Luther. Oo na, turuan mo ako bukas. Napairap na sagot ng dalaga. Paano nga pala sasabihin natin sa mga tao? Isya na lang ang itawag mo sa akin tapos Luther na lang sa'yo. Nagtanong ka pa kung may desisyon ka naman na pala. At saka ayokong Isya at Luther. Malapit masyado sa totoong buhay eh. Siguro mas okay ang Bebe at Dong. Yak! Baka sa mukha ni Alicia ang disgusto. Ayoko nga. Sasabihin ko sa kanila na magpinsan tayo. No, hindi ayos ang ganun. Halata naman sa iyong may pagtingin ka sa akin kaya hindi pwedeng pinsan kita. Paniguradong sasamantingin ng tao sa'yo. Kontra ng binata sa dalaga. Magugas ka ng plato tsaka magtipid ka sa tubig. Magiging ba tayo bukas? Bagsak ang balikat ni Alicia habang nakatingin kay Luther. At anong gagawin mo lang? Ano ka amo ko? Baka tatay ko nagpapasweldo sa'yo, tapos gagawin mo kong alila? Daming sinasabi, akin ang plato. Inis na sa ni Luther, pero bago pa siya makatayo, ay biglang sumakit ang tagiliran niya. Damnation! Maupo ka, ako na maghuhugas. Hindi na hinintay ni Luther na matapos si Alicia sa paghuhugas. Minabuti niyang mahiga sa papag dahil kanina niya pa ring tinitiis ang sakit ng kanyang katawan. Laking pasalamat naman ni Alicia dahil hindi nila kailangang magsama sa isang kwarto ni Luther. Pagsapit ng umaga, tinignan ni Alicia kung nakaluto na ba ang binata ng kanilang kakainin pero walang laman ng kaldero. Sinilip niyang binata sa labas ngunit wala rin naman ito. Kaya pinuntahan niya sa silid si Luther at napansing hindi pa ito bumabangon. Luther, kailangan mo na magluto, wala pa tayong agahan. Saad ni Alicia pero parang walang narinig ang binata. Nilapitan niya ito at sinubukang gisingin pero ang init sa katawan ni Luther ang tanging napansin ng dalaga. Naku po, inaapoy ka ng lagnat. Anong gagawin ko? Bumili ka sa butika ng gamot. Tapos bumili ka na lang ng lutong ulam at kanin. Nanghihinang sagot ng binata. Lumabas si Alicia nang hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta. Kaya nang makitang babaeng halos kaedad niya, ay humiingi agad siya ng tulong. Naging mabuti ang pakikitungo ng babaeng nagngangalang Macy kay Alicia. Salamat sa pagsama sa akin, Macy. Okay lang ba kung tulungan mo kong iluto tong kanin? Nahihiyang tanong ni Alicia. Siyempre naman, Isha. Bakit naman kasi nakipagtanan ka pa sa asawa mo kung hindi ka marunong sa gawaing bahay? E di sana payapa ka namumuhay sa inyo. Pangangaral ni Macy. Nasa lababo pa sila Alicia at Macy nang lumabas si Luther. Wala itong pang-itaas sa damit, kaya titig na titig si Macy sa katawan nito. Hindi naman nagustuhan ni Alicia ang nakikita, kaya nilapitan niya si Luther at niyakap ito. Naku Dong, lumabas ka na naman. Sabi ko sa'yo sa kwarto ka lang para hindi ka mabinat. Nakangiting wika ng dalaga. Hi Dong, ako pala si Macy. Taga dyan lang ako sa kanto. Sabi ni Isha may lagnat ka raw kaya nagpapatulong siya sa akin. Baka sa tinig ni Macy ang kalambingan. Hindi pa nakakasagot si Luther na magsalita na naman si Alicia. Macy, pasensya ka na ha. Masama talaga yung pakiramdam nitong asawa ko. Kaya kung maaari, umuwi ka na muna. Baka kasi mahawaan ka niya. Di ba sabi mo kanina takot ka magkasakit? Ha? Hindi naman. Wala akong sinabing ganun. Tulungan na kita sa pag-akay kay Dong.
Lalapit na sana si Macy nang awatin ito ni Alicia. Kaya kong asawa ko. Makakauwi ka na. Maraming salamat sa tulong mo, Macy. Pagtatabuyan nito sa dalaga. Pagaling ka, Dong. Turan pa ni Macy bago sinara ang pintuan nila Alicia. Halip-parot na babaeng yan. Balak pang kumalantari sa may sakit. Kung marunong lang akong magsaing di sana hindi ko na siya kinausap. Tinignan pa ni Alicia na masama nang dinaanan ni Macy. Anong nangyari? Wala sa ulirat na tanong ni Luther. Ikaw si Dong at ako si Isha. Nagtanan tayo kaya nagtatago tayo sa parents natin. Mayaman ako at mahirap ka. Nagmamahalan tayo. End of the story. Seryosong sagot ni Alicia na para bang hindi niya niyakap ang binata kanina. Nasaan na yung gamot at pagkain? Tanong na lang ni Luther. Yan, tsaka nagbili ako ng maraming itlog at bigas. Sinabihan ako ni Macy na bukas daw ang sakahan para sa kagaya mo. Mukha namang mababait ang tao dito base sa pakikitungo nila sa akin. Tugon ni Alicia. Bukod sa mga babaeng kaedad ko na gaya ni Macy, parang gusto nilang sagpangin si Luther. Mababait ba? Bakit ganyan yung mukha mo? Mukha kang mananakit ng kapitbahay. Tanong ni Luther. Ikinibit-balikat na lang ni Alicia ang tanong ng binata at sinamahan itong magluto. Ilang beses na sinalo ni Luther ang talsik ng mantika dahil pabagsak ang bitaw ni Alicia sa itlog. Kaya naman sa huli, lalong nabinat si Luther. Ano ba yan? The more na dumidilim lalo kang umiinit. Wala tayong jacket. Kinakabahan ng dalaga dahil baka mangisay sa lamig si Luther. Di ba kapag sundalo dapat hindi sakitin? Bakit ka nilalagnat? Kapag ba sundalo, hindi na tao? Gusto sanang isatinig ni Luther pero wala siyang lakas sa magsalita pa. Niyakap ni Alicia si Luther pero nanginginig pa rin ito. Kaya naman napagpasyahan ng dalaga na tanggalin ang pang-ibabaw na damit niya. May sakit siya kaya okay lang ang ganito. Kastigo niya sa sarili. I want more. Nahihirapang usal ni Luther habang nakapikit pa rin. Alanganing napatingin si Alicia sa binata at inaapoy pa rin ito ng lagnat. Ay, bahala na. Nagugulo ang usal niya at tinanggal ang pwedeng tanggalin. Naramdaman na lang ni Luther na may dumamping mainit sa kabuuan niya. Kahit na papano ay nabawasan ang pandalamig sa katawan niya. Mas inihigpit pa ng binata ang pagkakadampi sa kanya ng mainit na bagay. Ay badly needed ang init na to. Mahinang wika ng binata. Kinaumagahan, nagising si Luther na may nakapatong sa kanya. What the hell? Hindi makapaniwalang wika niya nang makita si Alicia na nakapatong sa gilid niya. Halos nakahubad ito at tanging bra at panty lang ang suot. Tinignan niya ang sarili at napansing maski siya ay boxer na lang suot. May nangyari kaya sa amin? Bakit wala akong maalala? Magkakaboner pa yata ako nang dahil sa babaeng ito. Tinitigan ni Luther ang dalagang nakapatong sa kanya. Napakagatlabi na lang siya nang unti-unting sumasaludo ang nasa ibaba niya. Dahil sa impit na ungol, nagising si Alicia. Napatingin ito sa kanya nang may pag-alala sa mga mata. Bakit sobrang ganda ng babaeng to? Tumitingin pa lang siya parang satisfied na ako. Pesting yawa. Turan niya sa isipan. Ayos ka lang? Giniginaw ka pa rin ba? Napamura si Luther sa kanyang isipan dahil sa sexy ng bedroom voice ng dalaga. Mabuti na lang at iniwan ko siya noon. Kundi baka 100 ng anak namin kapag ganyan siya ng ganyan. Napabuntong hininga ang binata at hinawakan ng bandang puweta ng dalaga. Buisit! Nahihirapang wika ni Alicia at napapikit pa dahil sa ginawa ni Luther. Alam ko may sakit ka pero baka ako yung hindi makapagpigil kung hahayaan kita sa ginagawa mo. Bitaw muna, Captain. Pakiusap ng dalaga. I never see this coming, Lord. Ibigay mo na sa akin to. Pipingdasal ng binata bago inalis ang kamay sa puweta ni Alicia. Babangon na sana ng dalaga, ngunit na mali siya ng pagtayo, kaya lalong naidiin niya ang perlas sa tapat ng alaga ni Luther. Sabay silang napamura. Alicia, torture ba itong ginagawa mo sa akin? Baka bumuka ang sugat ko kapag patuloy kang gumanyan. Mapapatid ang PC ko. Wika ng binata sa mababang tinig.
Baka sa mata ng dalawa kung gaano nila kagustong ang kinin ng isa't isa. Pero mas minabuti ni Alicia na magdamit at damitan ang sundalong kasama. Buhat ng gumaling ang lagnat ni Luther. Walang nagsalita sa kanila tungkol sa nangyaring pagyayakapan. Sa isip kasi ni Alicia ay wala sa ulirat ang binata nung ginawa niya yon. Nagsimula naman si Luther na magtrabaho sa sakahan nang nawalang pamamaga ng kanyang sugat. Kaya si Alicia ang nananatili sa bahay. Bebe, maligo ka na! Nakangiting sambit ni Luther sa dalaga. Papunta na sana si Alicia sa banyo nang marinig ang boses ng babaeng ayaw niyang makita. Dong! Dong, tara na! Sigaw ni Macy sa labas ng pintuan. Napansin naman ni Luther na nagbagong timpla ni Alicia. Susunod na lang ako, Macy! Sigaw pabalik ni Luther at tinitigan si Alicia. Kailan pa kayo naging close? Nakataas pa ang kilay ng dalaga at nakapamewang. Gustong matawag ni Luther sa kanya nakikita dahil nagmumukha ito ang misis na nagsiselos. Hindi naman kami ganun ka-close. Sinamahan niya lang ako kay na Mang Kanor. At saka diba, ikaw nga yung rason ng pagkakakilala namin. Kita naman ni Luther kung paanong naging marahas ang pagtaas ng kilay ni Alicia. Linawin ko lang, Luther, ha. Hindi babae ang pinunta mo rito. Nagtatago lang tayo kaya tayo nandito. Kaya kung makikipagrelasyon ka sa taga rito, huwag mo nang tangkain kung balak mo lang ding iwan. Wala naman akong ginagawa, Ani Luther. Linawin mo na agad kay Missy yun. At saka isa pa, ano sasabihin ng mga kapitbahay natin kung akalain nilang may something kay ni Macy? Eh di nagmukha naman akong kawawa nun. Kaya please lang, Luther, ha. Kahit ngayon lang sana, umayos ka. Pinal na wika ng dalaga. Walang nagawa si Luther kundi mapatanong na lang sa sarili kung anong nagawa niya ngayong araw at parang dragong sasabog sa Alicia. Matino naman talaga ako kahit noon. Katuwiran niya sa kanyang isipan at saka lumabas ng bahay. Nang magtanghalian naman ay sinubukang magluto ni Alicia. Tinignan niyang ginisang kamatis at adobong itlog na kanyang niluto. Mukha namang maayos sa mga ito bukod sa kanin. Sinipat pa ng dalaga ang kanyang sunog na sinain. Iniayos si Alicia ang lahat ng kanyang dadalhin bago pumunta sa bukid na pinagsasakahan ni Luther. Habang naglalakad nga ay panaybati sa kanya ng mga taong kanyang nadaraanan. Dahil sa likas na makatao si Alicia ay nagbabalik siya ng bati sa mga ito kahit na hindi lubos na kakilala. Iha, ang mister mo bang si Dong ang ipinunta mo rito? Tanong pa ng ginang sa kanya. Opo, Nay. Nasaan po ba siya, banda? Magalang na sagot niya. Abay, nandoon siguro sa lilim. Mukhang kausap niya na naman si Macy. Ang batang iyon ay biglang sumipag na magtanim dito sa bukid, buhat ng maging kaibigan ng iyong asawa. Wika pa ng gina. Para namang binuhusan ng mainit na tubig si Alicia at nagmamadaling nagpaala. Namataan niyang nakikipagtawanan si Luther kay Macy nang nasa malayo pa siya. Pero nang makalapit siya, ay bigla na lang dumistansya ang babae kay Luther. Nandito ka pala, bebe. Anong dala mo? Marahang tanong ni Macy. Gusto sanang pumalakpak ni Alicia dahil sa galing umarte ni Macy. Pero hindi nagpatalo si Alicia at ngumiti rin sa babae. Pagkain para sa asawa ko. Halos idiin ng husto ni Alicia ang salitang asawa ko. Ay, nagdala na ako para sa kanya. Sinabay ko ni siya kay tatay kasi parang puro sunog yung nailuluto mo. Baka magkasakit na lang bigla si Dong. Tura naman ni Macy. Suddenly, she felt threatened. Bakit ba ako nakikipagkompetensya sa babaeng to? Tanong ni Alicia sa kanyang isipan. Tinignan niya si Luther pero wala siyang makitang emosyon sa binata. Kalmadong inilapag ni Alicia ang kanyang dala at humarap kay Macy. Sobrang buti mo naman tao at napaglilingkuran mo yung asawa ko. Pero sana maunawaan mong kahit anong lambing at luto mo sa kanya, sa akin pa rin ang uwi niyan. Humarap naman si Alicia kay Luther. At ikaw naman, kung gusto mo na luto ng iba, sabihin mo para hindi ako magpapakahirap magprepara ng kakainin mo. Kaya kong tiyaga ng sunog kong luto. Kung gusto mo mula ngayon sa iba ka na kumain. Inis na wika ni Alicia at napaira pa sa binata. Bebe, hindi naman sa ganoon. Huwag ka magselos. Ani Macy. Mangha namang napatingin si Luther kay Alicia.
I never get a privilege from her. Kung pwede ko lang halikan ng babaeng ito'y nagawa ko na. Pero bakit nga ba hindi kong asawa naman ang ganap naming dalawa? Biglang nakakuha ng ideya si Luther at inakbayan si Alicia. Ipinaharap niya ito sa kanya tinitigan. Tama ba si Macy? Nagsiselos ka ba? Hindi Pagtanggi ng dalaga sa kanya. Anong hindi halos umusok na yung butas ng ilong at tenga mo sa sobrang irita? Natatawan sambit niya. Magsasalita na sana si Alicia nang tawirin ni Luther ang pagitan nila. Hinalikan niya ito na para bang tunay silang mag-asawa. Gulat pa siya nang pumikit si Alicia at hindi siya sinaway. There, wala kang dapat ikaselos. Wika ni Luther nang mahiwalay siya sa dalaga. Parang nanonood ng K-drama si Macy habang nanonood sa dalawa. Akala ko sa lepto ako mamamatay. Mukhang sa inggit pala. Maiwan ko na nga kayo. Tura ni Macy at lumayo sa kanila. See, wala naman nakakaselos. Paliwanag ni Luther pero parang nasa malayong isipan ni Alicia. Bakit mo ko hinalikan? Hindi tayo totoong mag-asawa. Hindi nga kita boyfriend. Wika ni Alicia nang mapagtanto ang ginawa nila. Bakit din ko makaakto ka dyan Parang 3 beses tayong kinasal. Balik tanong ng binata. Iniingatan ko lang yung imahe ko sa mga tao. Sagot ni Alicia. Hindi ka isang mayor dito. Wala nakakakilala sa atin dito para maging malinis ang pangalan mo. Alam mo Alicia, naguguluhan na ako sa mixed emotions na pinapakita mo Kaya niyan. Nagdala ka ng pagkain para sa akin. Di ba hindi ka nagluluto para sa sarili mo nun? Tapos biglang asikasuhin mo ko ngayon. Ano bang ibig sabihin ng mga ginagawa mo para sa akin? May kahulugan ba yan o wala? Derechahan tanong ni Luther. Di ba nga nagpapanggap tayo? Grabe namang pagpapanggap yan, Alicia. Hindi na yata makatarungan yung ginagawa mo. Sundalo ako pero hindi ako handa sa ginagawa mo. Diretsahin mo ako na wala lang lahat. Hindi yung umaasa ko na may pag-asa pa tayo. Inis na sa atin Luther. Anong sinasabi mo? Sa tingin mo, pagkatapos ng panlulokong ginawa mo sa akin, babalikan kita na parang wala lang. Tingnan mo nga, hanggang ngayon mainit si Imelda sa akin na dahil sa'yo. Napahila mo sa mukha si Luther dahil akma na namang tatalikod sa kanyang dalaga. Hinawakan niyang kamay ni Alicia at sinandal ang dalaga sa katabi nilang puno. Tatalikuran mo na naman ako. Kaya hindi natatapos yung issue mo sa akin Hindi ka kasi marunong makinig. Nagiigting ang panga ng binata dahil sa sobrang inis na nararamdaman. Sinubukan na itulak ni Alicia si Luther, ngunit ikinulong siya nito at hindi nagpatinag sa pagtulak niya. Sisinungalingan mo lang ako. Kaya ganyan ka umasta kasi hindi mo alam kung gaano kasakit yung ginawa mong panloloko sa akin. Ikaw lang yung pinayagan ko sa buhay ko pero anong ginawa mo? Mabuti sana kung napakasama kong tao pero hindi Luther. Ibinigay ko lahat para sa'yo. Anong sinukli mo? Iniwan mo lang ako. Pumatak ang luha sa pisngi ng dalaga kaya hindi magawang magsalita ni Luther. Marahang pinahid yun ng binata at saka niyakap si Alicia. Pakinggan mo naman ako kahit ngayon lang. Pakiusap ng binata at idinikit ang noo sa dalaga. Alicia, mali lahat ng alam mo. Umalis ako noon dahil kailangan ako ng mami ko para sa company na nasa Europe. Nagkasakit si mami kaya hindi nila maasikaso ni dad yung business trip. Nahinto ako ng 1 taon sa pag-aaral para maayos lahat. Sinubukan ko naman tawagan ka pero block ng numero ko. Gumamit pa ako ng ibang number pero nagpalit ka na rin pala ng numero. Paliwanag ni Luther at mas sinigpitan ng yakap kay Alicia. Hinagkan pa nito ang noo ng dalaga na para bang kumukuha siya ng lakas. Bakit ang umiikot sa buong school Nagtanan kayo ni Imelda? Humihikbing tanong ng dalaga. Wala akong minahal na ibang babae bukod sa'yo. Nagulat na lang ako na isang araw. Pagbalik ko sa Pilipinas para na ako may nakakadiring sakit na magkita tayo. Sorry kung pinanghinaan din ako ng loob at naisipan kong bigyan ka ng oras at espasyo para sa ating dalawa. Dagdag pa ni Luther. Bakit ngayon mo lang sinasabi to sa dami ng oras na magkasama tayo? Luther, natatakot na akong sumubok ulit. Ang hirap mo palang mahalin. Wika ng dalaga. Iniangat ni Alicia ang kanyang tingin sa binata. Doon niya lang napagtanto na maging ito ay lumuluhang kagaya niya.
Inisip kong baka nakalimot ka na sa nararamdaman mo para sa akin eh. Sinasabi ko lang to ngayon sa'yo para maalis sa isipan mong niloko kita. Pero Alicia, naisip mo rin bang nasaktan mo ko? Naisip mo bang magtiwala sa pagmamahal ko sa'yo? Kasi sa totoo lang, hindi lang ikaw nasaktan. Mahal kita eh. Mapait na nakangiti si Luther. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, kaya kitang mahalin kahit na hindi mo na ako mahal. I hope we can be friends kahit na papaano. Hindi mawari ni Alicia kung dapat ba talaga siyang maging makinig sa sinasabi ni Luther. Matapos kasing magpaliwanag ng binata ay bumalik na ito sa trabaho at iniwan siya. Walang nagawan dalaga kundi bumalik na rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Bakit kailangang mangyari ang lahat ng yun sa amin? Tanong ni Alicia sa kanyang sarili. Naiyak na lang siya sa frustration na kanyang nararamdaman. Napapaisip na rin sa kanya kung sana ba'y nagtiwala siya kay Luther? Magtatagal kaya sila o baka hanggang ngayon sila pa rin? Gusto ko na lang umuwi at magpahinga. Nanghihinang usal ni Alicia. Sa kabilang banda naman, patuloy lang si Luther sa kanyang pagsasaka. Paminsan ay naiisip niya ang usapan nila ni Alicia kanina. Akala niya yata hindi ko kinakain ng sunog niyang luto. Visit na yan. Kahit ang pakla ng lasa ng mga niluluto niya, kinakain ko pa rin. Napabuntong hininga na lang si Luther. Sakto naman dumaan ang ama ni Macy at ngumiti sa binata. Dong, kumusta naman? Anito. Napangiti na lang din si Luther dahil dito. Ayos naman o. Ito, patapos na rin naman na po. Ika ni Macy sa akin nagdiskusyon daw kayo ng asawa mo kanina. Pagpasensyahan niyo na sana si Macy. Minsan lamang yun magkaroon ng crush sa tao. Kahit ako ang ama niya napapatingin sa'yo madalas. Balak sana namin pumunta sa bahay mo para naman makausap si Bebe. Nahihiyang wika ng ama ni Macy. Ay, wag na ho. Kaya ko naman po yun. Isa pa, nagkausap naman na sila kanina. Alam ko rin namang sinasama lang ako ni Macy sa pagluto dahil sa awa niya sa akin. Tugon ni Luther. Nako iho, kung ako sa'yo lambingin mo palagi ang misis mo. Minsan kasi kulang sa lambing ang mga babae. Lalo na kung ganyang panay ang diskusyon. Ay nako, maniwala ka. Masarap lambingin ng ganyan. Nakangiting payo ng Ginoo. Pag nilambing ko yon, baka ipakulong na lang ako nun bigla. Komento ni Luther sa isipan. Hayaan niyo po at susubukan ko yung payo niyo. Masungit lang si Bebe pero napakabait naman po nun kapag walang topak. Sagot na lang niya. Kung gusto mo mamaya pwede kang sumama sa amin. May katuwaan kami na mga taga-bukid. Baka gusto mo sumama kahit pampalakas lang ng loob. Paanyaya pa ng ama ni Macy pero agad na tumanggi si Luther. Nako, hindi na po. Mas gusto kong kausapin ang asawa ko nang hindi pa ako nakainom. Nakangiting wika ng binata. Paano po ba yan? Mukhang mauna na po ako pa uwi. Siguradong nakaluto ng asawa ko. Dagdag pa nito. Nang makauwi si Luther ay takas siya nang mapansing patayan lahat ng ilaw. Kaya naman kinuha niyang kanyang baril at dahan-dahang pumasok sa bahay. Mabilis na hinanap ng kanyang mga mata si Alicia. Nang makita niya rin ang dalaga ay agad niyang itinagong kanyang baril. Kanina pa kayang tulog? Tanong niya sa sarili. Pumunta na lang siya sa banyo at naligo. Pagkatapos ay ipinagluto niyang dalaga ng adobong ampalaya. Matapos siyang mag-asikaso, ay bumalik siya sa kwarto ng dalaga. Alicia, gumising ka na. Malambing niyang wika. Pinagmasdan niya pa ang mukha ng dalaga. Kahit noon pa man ay agaw pansin na si Alicia. Para kasi itong si Mama Mary sa sobrang ganda. Hindi mapigilan ng binata na pasandahan ng daliri ang mukha ni Alicia. Ang sama ko yata bilang sundalo. Isa pa. Tungkulin ko si Alicia ngayon kaya wala akong karapatan sa ginagawa ko sa kanya ngayon. Pero, visit naman talaga. Nahihirapan si Luther sa kanyang sariling isip. Pakiramdam niya pa ay mababaliw siya kung sakaling hindi niya mahagkan ang dalaga. Paisa lang. Paalam ni Luther sa natutulog na dalaga. Ngunit matapos ng isa ay nasundan pa ito ng 2, 3, 4, hanggang sa hindi na niya nasundan ang sariling bilang. Nagising si Alicia na may dumarampi sa kanyang labi at kanyang mukha. Hindi naman siya nataranta dahil kabisado niyang nagmamay-ari ng body scent na kanyang naaamoy. Nagdilat siya ng kanyang mata
at kitang-kita niya ang pagbilog ng mata ni Luther. I'm sorry, I wasn't. Hindi na pinatapos ni Alicia sa pagsasalita si Luther. Bumangon siya at hinalikan ito. Halata namang hindi inaasahan ni Luther ang ginawa niya dahil na out of balance pa ito. Kinuha nga ni Alicia ang pagkakataon para umupo sa tapat ng binata. I will take what I can get. Mapang-angkit aturan ni Alicia. Naguguluhang tumingin sa kanya si Luther at napakunot noo. Ano? Let's enjoy these days habang nandito tayo tagsisilbing mag-asawa. Malay mo, tayo pala talaga tapos way lang to para makilala pa natin ang isa't isa. Ang tanong na nga willing ka ba Captain Luther Reyilondo, aka Dong? Si Alicia ka ba talaga? Nananaginip ba ako? Huwag na sana akong magising kung panaginip to. Wika ni Luther at hinawakan ng pisngi ni Alicia na para bang sinusuri kung totoong Alicia ang kanyang kaharap. Hinigkan niyang namamagang mata ng dalaga. Lagi ako nakahanda para sa'yo, Mayor Alicia Atencio. Kaya mo ba akong pagkatiwalaan this time? Nakangiting tanong ni Luther at idinikit sa kanya ang dalaga. Maling hindi kita pinagkatiwalaan noon. Kaya sana, hayaan mo akong maging sayo. Mas idinikit ni Alicia ang kanyang sarili kay Luther, kaya nagtamang iniingatan nila. Sabay pa silang napamura dahil sa ginawa niya. Tinawid ni Luther ang pagitan nilang dalawa. Maingat ang naging bawat kilos ng binata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang duster na suot ng dalaga. Pakiramdam niya nga ay nasa langit na siya nang dinala ni Alicia ang kanyang kamay sa dibdib nito. Damn, baby. Nahihirapang wika ni Luther. Napangiti naman si Alicia sa itinawag nito sa kanya. Can you do me, baby? Tanong ni Alicia at inihain sa binata ang sarili. Walang pagdadalawang isip na pinagpalit ni Luther ang kanilang posisyon. Nagsalo ang dalawa sa apoy na matagal nilang binaon sa limot. Buong bukiran na halos na nakarinig sa kanilang ginagawa, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagbigay atensyon sa posibleng makarinig. Hindi lamang isang beses nangyari kina Alicia at Luther ang pagsasalo ng kanilang katawan. Malaki rin ang naging epekto nito sa kanilang relasyon. Ang ganda ng gising mo, bebe. Nasaan na ba yung asawa mo? Tanong ni Macy. Kung masama nga lang ang modo ni Alicia ay naisipan niya nang ihagis ang daladalang pagkain. Bakit pa gustong-gusto mo kong asarin? Masasakal na kita talaga eh. Kunwari ka pa dyan, halata namang nabunutan ka ng tinik sa dibdib mong malaki nung nalaman mong tibu ako. Wika ni Macy na ikinatawa niya. Totoo ang sinabi nito. Kaya pala panay ang lapit ni Macy noon kay Luther ay para magpaturo sa pag-gym upang lumaki ang katawan nito. Pinagsaselosan ka nga pala ni Dong noong nakaraan kasi panay raw ang dikit mo sa akin. Biro ni Alicia. Umarte namang naduduwal si Macy. Ayoko sa malaki ang dibdib no. Tignan mo nga tong akin halos kasabayan ng mga babaeng pinagpala sa lahat. Gusto ko na ngang ipatanggal eh. Baliw ka. Yun na nga yung asawa ko. Puntahan mo ng tatay mo. Wika ni Alicia at patakbong lumapit kay Luther. Bakit hindi ka nagpapayo? Mamaya magka-sunburn ka niyan. Reklamo ni Luther sa dalaga. Ayoko magpayong para parehas sa tayong warm ang tone. Bigay katwiran ng dalaga. Bumaba ka kaya konti para mapunasan kita na maayos. Reklamo pa nito. Bumaba naman si Luther at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Pagkatapos sa punasan ni Alicia ang pawis si Luther, ay inay sa nilang tela na kanilang lalatagan ng pagkain. May dumi ka sa mata, halika rito. Dalian mo. Wika ni Luther. Nataranta naman si Alicia dahil dito kaya pumikit siya. Ito oh. Turan pa ng binata at nagkunwaring may kinuha sa mata ng dalaga tsaka hinagka ng mapulang labi ng sarili niyang santa. Ikaw talagang dami mong alam. Natatawan sa ni Alicia at hinampas pa sa braso si Luther. Baka mamaya may makakita pa dyan sa kalokohan mo, saway ka. Ano naman po kung may makakita? Isa pa, mag-asawa naman tayo sa paningin nila. Kung inggit sila, edi pikit. Pwede rin namang humanap sila ng lalambing sa kanila. Sagot ng binata at hinagkan pa ng paulit-ulit sa Alicia sa buong mukha nito. Sa kanilang pagsasama sa probinsya,
ay palaging napupuno ng lambingan ng kanilang umagahan, tanghalian at gabihan. Pero hindi laging pabor sa kanilang tadhana. Nang akala nga ni Alicia na isang fairy tale ang kanilang istorya, ay bigla na lang bumagsak ang langit niya sa lupa. Nasaan na naman kaya lalaking yun? Tanong ni Alicia sa kanyang sarili at saka nilibot ang bahay. Lumabas pa siya sa pagbabaka sakaling makita niya si Luther. Pero ang nakita niya ay si Macy. Ang aga mong maligaw ah, wika nito sa kanya. Nakita mo ba yung asawa ko? Tanong niya rito. Tomboy nga ako kaya wala akong balak sa asawa mo. Bakit sa akin mo na naman hinahanap? Naiinis na sagot ni Macy. Ay, tignan mo baka siya yun. Napalingon na lang si Alicia sa itinuro ni Macy at nalapitan ito. Pero habang papalapit siya sa lalaki, ay nagbabagong pakiramdam niya. Good morning, ma'am. Reporting on duty, ma'am. Pormal na bigkas ang sundalong minsan ang nagbantay sa kanya nung nasa Manila pa siya. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Luther? Tanong ni Alicia. Wala pong sinabi si Captain kung saan siya pupunta. Ang bili niya lang po sa akin ay ingatan po namin kayo. Tinawagan niya po yung Krami kanina madaling araw para sabihin ang lokasyon niyo. Ipinapasabi rin po pala ni Captain na ginawa niya po ito para sa'yo. Paliwanag na wika ng sundalo. Walang nagawa si Alicia kundi ang sang-ayunan ng sinabi ng bago niyang bantay. Ngunit sa likod ng kapanatagan, hindi mawala sa isipan ng dalaga ang pagtatanong sa kanyang isipan. Paano niya ako nagagawang iwanan na lang ng basta? Ilang araw lang ang itinagal ni Alicia sa probinsya at bumalik na sila sa Maynila. Ang lahat ng kanilang kakilala ni Luther ay gulat sa katotohanan. Ang iba pa nga'y nagalit sa kanila. Samantalang ang malalapit sa kanila ay patuloy lang ang unawang ibinigay sa kanila. Mayor, nasa kulungan na si Imelda Dimago. Bigay alam ng sekretarya ni Alicia. Pero parang nasa kawalan pa ang boss ito kaya nilakasan niyang pagtawag dito. Mayor! Mayor Alicia! Ano ba yan, Lani? Bakit ka naninigaw? Gulat na tanong din ni Alicia. Kasi naman Mayor pa na yung tala ko rito tapos hindi ka naman pala nakikinig. Alam mo Mayor, sumusobra ka na ha. Buhat na bumalik ka galing probinsya nagkaganyan ka na. Mayor, 3 months ka ng tulala. Ako na nahihirapan para sa'yo. Sunod-sunod na sa Adilani at iniabot ang sobre. O iyan, pinapabigay ng sundalong gwapo. Sabi niya huwag ka na raw magtampo sana at salamat sa tiwala. Aalis na ako ha. Dapat pagbalik ko, nagtatrabaho ka na. Dagdag pa ng sekretarya. Kinuha ni Alicia ang sobre tsaka ibinalik ang tingin sa tauhan niya. Sino ba boss sa ating dalawa? Ikaw, Mayor. Pero sa loob ng 3 months ako yung panay na sasalo sa trabaho mo. Feeling ko nga miyembro na ako ng family niyo dahil sa akin na tumatawag yung mami at daddy mo. Pero kahit ganun, love pa rin kita. Umayos ka na sana ha? Babush! Patakbong umalis si Lina para hindi na siya mapagsabihan ng kanyang boss. Napabuntong hininga na lang si Alicia sa sinabi ng kanyang sekretarya dahil totoo ang lahat ng iyon. Buhat nang iniwan siya ni Luther sa probinsya ay parang tinangay na naman ito ang puso niya. Oh my God! Mahinang usal niya nang makitang seal ng sobre. Galing ito kay Luther kaya naman agad niyang binuksan. Meet me at SB Hotel. Be there. Basa niya sa sulat. Sa kabilang banda, naghahanda si Luther para sa kanyang sorpresa kay Alicia. Pero nang bumalik sa kanyang sekretarya ng dalaga, ay bigla siyang nabalot ng kaba. Sir Luther, sabi ni Mayor, napagod na raw po siya sa inyo. Pinilit ko nga po siyang sumama pero ayaw niya po talaga. Malungkot na wika ni Lina. Hindi ba? Akala ko okay siya. Sabi niyo okay kami. Takang tanong ni Luther at tinignan pang kanyang kasamahan na pinag-duty niya sa City Hall para bantayan si Alicia. Binayaran kita para siguraduhing mahal pa rin niya ako. After ng kaso, ano nangyari? Paanong napagod? Alam mo, Captain, kahit bayad mo ko hindi naman maaring kontrolin ko si Mayor. Kahit nasabihan ko siyang hintayin ka at palalahanan kung gaano mo siya kamahal. Natural, baka nagsawa na yun. Ikaw kaya sa posisyon niya. Pangangatwira ni Lina. Pupuntahan ko siya. Desididong wika pa ni Luther. Paano mo siya pupuntahan kung umalis siya kasama ng kapatid niya papunta sa parents sila? Kakalis niya lang po ng bansa. Check mo pa sa DFA. Sa Adelina. Advice lang ha. Hindi porket mahal ka ng babae, uubusin mo na yung pasensya niya.
tandaan mo, ibang babae kapag nagsawa na. May gagawin pa ako para bukas, pasensya na. Dagdag pa nito at tinapik ang balikat ni Luther. Napamura naman ang paulit-ulit si Luther at pinagmasdan ang kanyang surprise proposal sana. Sa loob ng 3 buwan, sinikap niyang magampanan ng kanyang tungkulin bago umalis sa serbisyo. Sinalang-alang niya ang relasyon nila ni Alicia para rin sa kanilang hinaharap. Akala ko ba magtitiwala siya sa akin? Tanong ni Luther at pabagsak na napaluhod sa sahig. Sobrang tanga ko para isiping iintindihin niya ako. Ang bilis niya namang magsawa at mapagod sa akin. Hanggang ganito lang ba talaga kami? Umiiyak na tanong ng binata sa kanyang isipan. Sinubukan siya lapitan ng kanyang kasamahan sa trabaho pero ipinagtabuyan niya mga ito. Hindi naman umalis ang kanyang inanyayahang bisita. Hinintay nila si Luther hanggang sa mapatawag na ito ng manager ng hotel. Sir, pasensya na po pero kailangan niyo na pong umalis. Yung reservation po kasi sa time slot kailangan na po nilang mag-asikaso. May ikakasal po kasi ngayon. Paggalang na wika ng manager. Hindi naman alam ni Luther kung magagalit ba siya o hindi dahil nagdadalamhati siya tapos paalisin na lang siya sa sarili niyang venue. Akala ko ba available to ng buong araw? Pasensya na po kayo kung nagbagong usapan. Sabi niyo lang naman po sa akin ay 2 oras lang po kayo eh. Sir, please lang, pakisettle na po yung payment. Kukuhanin din daw po ng ikakasal yung signs niyo. Babayaran na lang daw. Dagdag pa ng manager. Para namang pinagbagsakan ng langit at lupa si Luther sa kanya narinig. Miss, nakikita mo bang call-up ang engagement ko? Tapos mamadaliin mo ko sa bahay na parang tatakbuhan kita. Kahit pakikisama lang naman sana. Inis na tura ni Luther habang pinupunasan ng kanyang luha. Sir Luther, tara na po. Dumadating na kasi yung ibang bisita eh. Kamot batok na wika ng isang kasamahan ni Luther. Wala naman nagawa ang binata at lumabas ng desk. Pero pagkalabas niya, nandoon ang kanyang ina't ama. Maging ang iba niyang kakilala ay naka-formal ang attire na papasok sa venue. Mami, Daddy, ano ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Luther. Pero bago pa nakasagot ang kanyang magulang, ay tinabig na siya ng pamilyar na babae. Bakit ganyan yung ayos mo? Mukha kang na-scam. Mag-ayos ka dong, ang pangit mo. Wika nito. Anong ginagawa mo rito? Naguguluhang tanong ni Luther. A-attend ang kasal. Natatawan sagot naman ni Macy at pumasok na sa loob. Gulong-gulo si Luther sa mga nangyayari. Tumunog na lang biglang kantang paborito nila ni Alicia at sabay noon ay tinawag ang pangalan niya. Please welcome the groom of our beloved, Captain Luther Priolondo. Ani ng MC at nagpalakpakan naman ng mga bisita. Dahil sa hindi alam ni Luther ang nangyayari, hindi na niya napansin ang dalaga sa tabi niya. Naramdaman na lang niya ang presensya nito nang kumapit ito sa kanyang braso. Alicia. Wala sa sariling usal ni Luther. Samantalang ang dalaga ay sa dulo lang ng venue ang tingin. Let's welcome the honorable woman of Sitio da Tora. Our darling, the one and only, Mayor Alicia Atencio. Masiglang wika ng MC. Bigla na lang dumami ang kamera na hindi alam ni Luther kung saan galing. Mangha na lang siya sa nangyayari at kung paano naging ganito biglang sitwasyon. Pakiramdam niya tuloy sa kanyang sarili ay masisiraan na siya ng bain. I hope this is not a shotgun marriage. Wika ng kapatid ni Alicia na si Attorney Alexandro. Nagtawa na naman ang ilang bisita maging si Alicia. Pero si Luther ay parang nasa alapaa pa rin sa kanyang nakikita. Luther Riolondo, handa ka bang makasama sa habang buhay si Alicia Atencio? Paunang tanong ng abogado. Yes, Your Honor. Nakangiting wika ni Luther. Alicia Atencio, handa ka bang samahan si Luther Riolondo sa hirap at ginawa? Tanong muli ng abogado. Yes, Your Honor. Sagot naman ni Alicia. Luther Riolondo, maaari mo bang pirmahan ang 4 na papel na ito bilang pananagot sa dalagang nasa tabi mo? Tanong ng kapatid ni Alicia at iniabot kay Luther ang papel. Para saan to? Tanong ni Luther at binasang title ng unang papel. Agreement of body dislocation? Pirmahan mong papers na yan bilang patunay na pinapayagan mo kami ni Dad na gulpihin ka kung sakaling walang yain mo kapatid ko. Lahat ng isasagot mo sa harapan ko ay available, pero ang papel na yan hindi.
Bago ko pirma ng marriage certificate nyo, dapat pirmado mo na yan. Paliwanag ng abogado. Nagsalubong naman ang kilay ni Alicia dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Hindi na kailangan yan, kuya. Dad, sawiin mo nga tong si kuya. Sumbong pa nito sa kanyang ama. Tahimik naman ang buong panauhin. Tapos na, ikasal mo na kami. Formal na wika naman ni Luther at iniabot sa kapatid ang dalagang papeles. Kung ganon, you may now say your vows. Nakangiting wika ng abogado. Bakit mo pinirmahan? Hindi mo binasa yung papel. Angal ni Alicia. Kahit ano pa nakalagay doon, basta makikisal sa'yo, go na go ako. Nakangiting sagot naman ni Luther. Paano naman nangyari ang lahat ng ito? Balik tanong pa nito. Nahuli ko yung isa mong tauhan. Actually, duda na rin talaga ako nung nakapasok sila sa City Hall. Hanggang sa kanina, bagong proposal mo, nagplano kami ni Sarah at ni Kuya para dito. Tinawagan namin lahat ng pwedeng tawagan para maikasal tayo. Natatawan sagot ni Alicia. Maging mga bisita ay nakangiting nanonood sa kanila na para bang isang napakagandang sine ang pinapalabas. Wow, I never thought about that. Sayang yung luha ko kanina. Ibig sabihin kahit yung manager nitong hotel kakuntsaba mo. Tura ng binata at inalala kung anong nangyari kanina. Iyap, lahat sila. Hinayaan kong umiyak ka para naman alam mo yung feeling na iniiwan. Aba, hindi lahat ng panahon ay lagi akong maiiwan. Gusto ko ring masubukan yung maiwan. At saka kaya tinawagan ko si kuya para wala ka na rin takas sa akin. Wika ni Alicia at kinindatan pa si Luther. Magkukwentuhan ba kayo mamaya na kayo magtsikahan. Say vows na muna. Saway ng abogado kina Luther at Alicia. Nailing na lang si Alicia at muling hinarap si Luther. I will give my very best sa lifetime na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon. I promise to be your shoulder when you need me. Pangako ko rin na hindi mapapagod magtiyaga sa'yo. Pangako ko rin mahalin ka habang buhay. Alicia, you are the only person na minahal ko ng ganito. Ikaw yung natatanging pangalawa sa may kapal. Higit ka sa buhay at kaligtasan ko. Handa akong saluhin ng anumang bala, maingatan lang kita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagdarasal na iligtas ako ng Panginoon sa mga bala. Ikaw din ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Mula nung nakilala kita hanggang ngayon, hindi nagbago yung pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang sinag ng langit sa mundo ko. Pangako iyo ko. Alicia Atencio, mahal na mahal kita. Nakangiting wika ng binata. Pinagbasdan pa ni Luther ang pinakamagandang babae sa kanya mata. Nakasot ito ng simpleng cocktail gown at light makeup. Ito ang babaeng dasal niya sa Panginoon kahit noon. You may now kiss the bride. Anunsyo ng kapatid ni Alicia. Maingat namang kinabig ni Luther ang dalaga. He kissed her gently. Now I pronounce you, Captain Luther Rayolondo and Alicia Atencio, as husband and wife. Congrats, newlywed. Masayang wika pa ng abogado. Nagpalakpakan naman ang mga bisita at binati ang dalawa ng masigabong palakpakan at sigawan. Masayang-masayang pamilya ni na Alicia at Luther sa biglaang kasal na mga ito. Matapos ngang 9 na buwan, nanganak si Alicia ng kambal. Ang ganda at gwapo ng anak natin. Nakangiting wika ni Luther habang karigang isa sa sanggol. Mamahalin at iingatan ko rin sila, gaya ng pag-iingat mo sa akin. May-emosyonal na sambit ni Alicia habang buhat na ba ng isa sa kambal. Buhat nga nang bumaba sa politika si Alicia, ay wala nang gumambala sa payapa at masayang samahan nilang mag-asawa. Bagamat may dumaraan na problema, hindi sila kailanman natibag nito sapagkat namuhay sila ng puno sa pagmamahal ng sentro ay ang Panginoon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!